To show his maturity by knocking upset. Oh! To show his maturity by knocking upset. Oh! Oh, that's right. What a shot. Maturity by knocking upset. Oh! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So atin muna balikan ang taong 2011 kung saan pinakita ni Jason Pag-ara ang isang napakalupit na laban kontra sa siga at maangas na Indonesian boxer na si Billy Sumba. Paglabanan nila dito ang super lightweight bout. Si Billy Sumba ay dinayo lang ang bansang Pilipinas para sana maipakita niya ang kanyang lakas at mataas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili na matatalo niya ang pambato ng Pilipinas na si Jason Pag-ara, kapatid ng nag-iisang Prince Albert Pag-ara. Isang former lightweight champion itong si Billy Sumba, at ang makakalaban niya naman ay si Jason Pag-ara na isang former WBO Asia Pacific lightweight champion. Ang laban Pag-ara kontra Sumba ay ginanap sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City. Si Billy Sumba ay may record na 18 wins, 2 talo, at 4 na panalo na tinapos niya sa pamamagitan ng technical knockouts. At si Jason Pag-ara naman ay may record na 24 wins, 1 talo at may 13 panalo na nagtapos sa technical knockout. Makikita dito na grabe kung bumitaw ng suntok itong si Jason Pag-ara na tiyak na kapag ikaw ay nasapul at panigurado ay matutumba ka, at kapag minalas-malas kay ay hospital in bed ang sasapitan mo. Sa edad na 16 na nag-uumpisa na itong si Jason Pag-ara maging isang professional boxer. Sa laban niya na ito ay isa sa big test kay Jason Pag-ara, na makita kung gaano na siya kagaling, at lang ano-ano ang kanyang na-develop sa niyang boxing career. Sa papalapit na pagtatapos ng round 1 ay isang solid right hook ang pinakawalan ni Jason Pag-ara dito sa Indonesian boxer. Sanhi ng kanyang pagkatalo. Siyempre pag laban na. Good combination. Sumba tries to cover up. Diane, si Pag-ara has to show his maturity by knocking upset. May katawan pagkatapos nitong patamaan ng kanyang solidong suntok. Pagkatapos patamaan ni Jason Pag-ara ay bumulagta na sanhi ng paninigas ng buong katawan ng Indonesian fighter na ito. At tinanghal si Jason Pag-ara bilang panalo dito. He's not going to get up. No way. He looks terrible. They better get the doctor into the ring right away. Really bad call. That is a bad call. He counted him out. You didn't even have to count. Sumba is still down. In the medics, they got oxygen. Oh, what a look at his face when he fell. Oh, And he actually looked straight at us. Yeah. Winner by knockout, Jason Pag-ara. Jason Pag-ara. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Luis Nery target ang dalawang Pinoy na si John Riel Casimero at Marlon Tapales. Tila pumalag na si Luis Nery sa hamon ng ating pambato na si John Riel Casimero. Ayon sa tagapagsalita ni Cuadro Alas John Riel Casimero, na under negosasyon pa ang laban Luis Nery kontra John Riel Casimero, sisiguraduhin daw ng Team Casimero na hindi makakatanggi si Luis Nery sa kanilang iaalok. Matungkol naman kay Marlon Tapales kontra Nery ay nasa Team Tapales ang pasya at depende rin ito kay Luis Nery kung papalag ba siya kay Marlon Tapales. Pero sa ngayon ay usap-usapan at matunag, saan man panig ng boxing fanatics at sa buong boxing community ang pangalang Luis Nery kontra John Riel Casimero. Bukod dyan ay may laban si Marlon Tapales kontra Murod John Akmadalib bilang mandatory challenger niya. Kaya si Cuadro Alas talaga ang nakatakdang makasagupa rito ni Luis Nery. Napakalaking pagkakataon para kay Cuadro Alas na makalaban si Luis Nery dahil si Luis Nery ay number 1 sa WBC Super Bantamweight contender, at pangatlo sa IBF.
Kapag manalo dito si Cuadro alas John Riel Casimero mga lods ay may pag-asa na makakalaban siya sa world title fight at mapapalapit siya sa tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue na magtagpo ang kanilang mga landas. Ano sa tingin niyo mga lods? Kakayanin kaya ni John Riel Casimero ang lakas ni Luis Neri? O kakayanin kaya ni Luis Neri ang lakas ni Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.